Ang pamahalaan ng Cuba ba ang susunod na target ng Administrasyong Trump? Ginoong Kalihim. Ang pamahalaan ng Cuba ay isang malaking problema. Ang pamahalaan ng Cuba ay isang malaking problema. Mukhang pumapasok na sa laro ang Cuba at nagbabanta na si Donald Trump ng digmaan sa buong kanlurang hemispero kung hindi sila makikipagtulungan sa Washington. Ipinahayag ni Pangulong Miguel Diaz-Canel Bermudez ng Cuba na handang makipaglaban ang kanilang hukbo para sa Venezuela at inihalintulad niya ang mga pag-atake sa bansa at ang pagdakip kay Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela sa pasismo. Sinabi ni United States Secretary Marco Rubio na may dapat gawin ang mga opisyal ng pamahalaan ng Cuba bilang tugon. Kasabay nito, nagbabala ang mga analista na tinatahak ni Trump ang isang madulas na landas at pinaaalalahanan siya tungkol sa paghanga niya kay Diktador Putin na sumakop sa bahagi ng Ukraine. Sabi ng mga analista, binaliwala ni Trump ang pinakamalinaw na aral mula sa dekada ng kabiguan ng panlabas na patakaran ng Estados Unidos. Madaling magsimula ng digmaan para sa pagpapalit ng rehimen pero mahirap itong mapagtagumpayan, lalo na kung ang layunin ay tunay na tagumpay. Gayunpaman, si Trump ay palihim na nagbabantang ngayon pati sa presidente ng Mexico. At sa Brazil naman ay sinabi nilang sobra na ito. Ayon sa presidente ng Colombia, sinimulan ni Trump ang digmaan para ilihis ang atensyon mula sa mga file ni Epstein. Samantala sa Venezuela, ipinagdiriwang nila ang pagpapatalsik kay Nicolas Maduro. Mga subtitle ni Dimatorsok. Maraming taon na kaming naghintay para sa nalalapit na kalayaang ito. Mabuti na rin at kahit paano nakakaalis na tayo sa isa sa pinakamalalang daga ng Venezuela. Sa gobyerno ni Trump para sa kalayaang ito na ibinibigay niya sa amin. Sa isang paraan, nagiging kasama siya ni Edmundo Gonzales at Maria Corina Machado sa mga tagapagpalaya ng Venezuela. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pag-share ng content sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa description ng video ang link. Inihayag ng presidente ng Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, na handa ang kanilang hukbo na lumaban para sa Venezuela. At ang mga pag-atake sa bansa at ang pagkakahuli kay presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro ay inihalintulad niya sa pasismo. Narito pa ang sinabi niya, pabagsakin ang imperialismo na genocide, immoral at pasista. Ang terorismong pampamahalaan kamakailan sa Venezuela ay isang iskandalosong paglabag sa internasyonal na batas. Isang agresyong militar laban sa isang mapayapang bansa na hindi naman nagbabanta sa Estados Unidos at ang pagdukot sa lehitimong pangulo na malayang inihalal ng kanyang mamamayan. Para mas maintindihan ang saloobin ng Pangulo ng Cuba, magbibigay ako ng isa pa niyang sinabi. Ayon sa kanya, hindi dapat manahimik at tiisin ang isang kilos ng terorismong pampamahalaan na maihahambing lamang sa mga krimen laban sa sangkatauhan na ginagawa ng Zionismong Israeli. Sa Gaza Strip, sa madaling salita, malinaw naman ang lahat dito. Nanawagan ang Pangulo ng Cuba ng pag-aaklas at hindi kinilala ang pamamayani ng Estados Unidos. CP, hindi namin kinikilala ang doktrinang Monroe, pati na rin ang mga laos ng hari o emperador. Para sa Venezuela at siyempre, para rin sa Cuba, handa kaming ibuwis ang aming dugo at maging ang aming buhay. Hindi ito panahon ng kalahating hakbang, kundi ng pagpili ng panig laban sa pasismo at imperial na kabangisan. Dito, alam mo, mahalagang tandaan na ayon sa mga bukas na mapagkukunan, ang bilang ng mga sundalo ng Cuba na sinasabing lalaban para sa Venezuela noong 2021 ay nasa humigit kumulang 49,000 tao lamang. Pero hindi basta-basta nag-aalala ang presidente ng Cuba. Sinabi ni Trump na pamamahalaan ng Estados Unidos ang Venezuela hanggang matiyak ang ligtas at maayos na paglilipat ng kapangyarihan. Pagkatapos nito, tahasang sinabi ni Trump na susunod sa agenda ng kanyang administrasyon ang Cuba. Binanggit ng Amerikanong leader na may pagkakapareho ang sitwasyon ng dalawang bansa, kaya luhikal na tulungan ang mga Cuban matapos ang nangyari sa Caracas. Dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik
na hindi na rin itinatago ni Donald Trump. Habang nagsasalita si Donald Trump noong Sabado, ang kanyang mga nakakatakot na komento ay may kasamang banta laban sa 3 ibang bansa na posibleng tutukan ng administrasyon niya sa lalong madaling panahon. Ito ang Colombia, Cuba at Mexico. Ang iba pang bansa sa kanlurang hemispero ay naghihintay na lang. Dahil dito, nanawagan na ang Pangulo ng Cuba at sinabi niya, lahat ng bansa sa rehiyon ay dapat maging mapagmatsyag dahil ang banta ay nakabitin sa ating lahat. Sa sagot naman ni Marco Rubio, sinabi niya, malaking problema ang kinakaharap ng gobyerno ng Cuba. Kung ako'y nakatira sa Havana at nagtatrabaho sa gobyerno, siguradong mababahala ako rito. Samantala, lalong tumitindi at tumitibay ang babala ng administrasyon ni Trump. Muling inakusahan ni Trump ang presidente ng Colombia sa paggawa ng kokaina at kinumpirma ang dati niyang mga banta na ayon sa kanya, kailangan niyang mag-ingat at bantayan ang kanyang sarili. Bilang tugon, inihalin tulad ni Presidente Gustavo Petro ng Colombia si Trump sa ayon sa kanya, klan ng mga pedopilya na gustong wasakin ang demokrasya sa mundo. Ayon sa pahayag ng Presidente ng Colombia, para hindi mailabas ang listahan ni Epstein, nagpapadala sila ng mga barkong pandigma para pumatay ng mga mangingisda at takutin ang ating kapitbahay ng pananakop dahil sa kanilang langis. At pagkatapos nito, inihayag ni Presidente Gustavo Petro ng Colombia ang mobilisasyon ng mga tropa sa kahabaan ng hangganan ng bansa sa Venezuela upang pigilan ang posibleng pagdagsa ng mga refugee mula sa Venezuela. Siya nga pala, opisyal na ito, opisyal talaga. Sa ilalim ni Maduro, halos 8 milyong tao ang umalis sa Venezuela at ayon sa iba, mas marami pa. Kasabay nito, nagbabala si Trump na ayon sa kanya, kailangan may gawin tungkol sa Mexico. Sinabi niya na tinanong niya si Pangulong Claudio Sheinbaum kung gusto ba nito ng tulong mula sa mga sundalong Amerikano para sugpuin ang mga drug cartel. Direkta niyang sinabi na nirerespeto niya siyempre si Pangulong Sheinbaum pero hindi niya kayang mag-isa ayusin ang bansa kaya maaaring pumasok doon ang mga Amerikano. Tuloy tayo. Ayon kay Pangulong Luis Inacio Lula da Silva ng Brazil, ang pagpapatalsik kay Maduro ay lumampas na sa katanggap-tanggap at nagpapaalala sa pinakamasasamang yugto ng panghihimasok sa politika ng Latin America at Caribbean, kasabay ng kanyang pagsubok ayusin ang relasyon kay Trump nitong mga nakaraang buwan. Pero si Trump hindi niya ito itinatago dahil naalala niya ang Monroe Doctrine na nagsasabing namamayani ang Estados Unidos sa kanlurang hemispero. Diretsahang sinabi ni Trump na wala nang magdududa sa pamamayani ng Amerika sa rehiyon. Nakakatuwang isipin na kasabay ng pahayag ni Trump na maaari siyang magpadala ng tropa sa Venezuela, may ilang bansa na nagtangkang gumanap bilang mga tagapamagitan ng kapayapaan. At ngayon, inihayag ng Embahada ng Colombia sa Washington sa kanilang pahayag na iminungkahi ni Pangulong Petro sa mga Amerikano na tumulong sa pagresolba ng krisis. At mahalagang tandaan dito na may malaking papel ang nalalapit na midterm elections sa Kongreso ngayong Nobyembre sa kaganapang ito. Dahil sa mga natatanging katangian, ang pagpapalit ng rehimen sa Venezuela ay nagbukas ng panibagong panlabas na issue kung saan huhusgahan ang Pangulo ng Estados Unidos at ang kanyang Republikanong partido sa Kongreso. At mukhang ito ang isyung gagamitin ng husto laban kay Trump sa halalan. Halimbawa, si Katie Meiler na asawa ng Deputy Chief of Staff na si Stephen Meiler ay nagpost noong Sabado sa social media X ng larawan ng mapa ng Greenland na kulay ng bandila ng Amerika na may caption na isang salita lang, soon, ibig sabihin ay malapit na. Pero hanggang saan nga ba kayang gawin ni Donald Trump? Kung tutuusin, mukhang malayo ang mararating niya. Sa kanyang talumpati noong Sabado, binanggit ni Donald Trump ang doktrinang Monroe na ginawa 200 taon na ang nakalipas. Isang konsepto ng panlabas na pulisya na muling nabuhay sa mga konserbatibong grupo. Nagsimula ito mula sa deklarasyon ni Pangulong James Monroe ng Estados Unidos noong 1823 tungkol sa saklaw ng impluensya ng Amerika na nagsilbi ring babala sa mga potensyal na kolonisador mula Europa na limitahan ang kanilang mga layunin. Sa doktrinang Monroe, sinabi ng Estados Unidos sa mga Europeo na huwag makialam sa kanlurang hemispero dahil ito ay sakop ng kanilang hegemonya. Si Trump ang unang nagsabi ng bagay na dating internet meme lang. At narito ang sipi. Ang doktrinang Monroe ay isang napakahalagang bagay, ngunit malayo na ang narating natin. Ngayon tinatawag na itong doktrinang Donroe, na tumutukoy sa pangalan na Donald Donroe.
Ang pangunahing pag-asa ng ilang Republican ay na ang mga kaganapan sa Venezuela ay hihilahin pababa pati na rin ang rehimen sa Cuba. Magbabahagi ako ng sipi mula kay Kongresista Carlos Jimenez. Ito na siguro ang simula ng pagbabago. Sinusuportahan ng Venezuela ang rehimen ng Cuba at kapag nagkaroon ng demokrasya sa Venezuela, titigil ito. Umaasa kaming babagsak ang rehimen dahil sa sarili nitong bigat. Tandaan na hindi nagyayabang ang presidente ng Cuba kapag sinasabi niyang handa silang makipaglaban, magbuwis ng dugo at ialay ang buhay para sa Venezuela at iba pa. Alam niya ng mabuti, batid niyang hindi kailangang makipaglaban ng kanyang mga sundalo sa malapit na hinaharap, kaya't matapang siyang sumisigaw tungkol sa digmaan. Ito ay para sa pag-oorganisa ng paglilipat ng kapangyarihan sa bagong pamahalaan ng Venezuela at pagkuha ng reserbang langis ng bansa. Patuloy na kakailanganin ng Estados Unidos ang militar para ma-pressure ang bagong lider at matiyak ang kanilang pagsunod. Hanggat di pa tapos ang mga plano ni Trump sa Venezuela, magpipigil ang Washington sa karagdagang pag-atake sa ibang lugar. Sa huli, dapat magtrabaho ang administrasyon para pigilan ang pagkakabahabahagi sa militar ng Venezuela at paglakas ng grupong kriminal na maaaring magpabagsak pa sa bansa. Sa madaling salita, dito magiging abala ang mga Amerikano. At dito ay magbibigay ako ng sipi mula kay Stephen Wertheim, isang nakatatandang mananaliksik ng American Program for Public Administration. Anuman ang mangyari sa Venezuela, hindi lang doon matatapos ang epekto. Nilalayo ni Trump na ipahayag ang karapatan ng Estados Unidos sa rehiyon sa pamamagitan ng kanyang pag-atake. Ginagawang digmaan kontra narkoterorismo ng Estados Unidos ang tapos ng digmaan kontra terorismo. Ang pagkapuot na dati ay nakatuon sa mga terorista sa gitnang silangan ay nagiging isang kaleidoscope ng mga banta na tumatawid sa mga hangganan sa kanlurang hemispero. Ngayon, ang target ay Caracas. Pero ano ang susunod? May plano na si Trump para dito. Pumasok siya sa tungkulin na nangangakong aakuin ang Greenland at ibabalik ang Panama Canal. Ngayon, na naalis na niya si Nicolas Maduro, maaari niyang gamitin ang parehong argumento para salakayin ang kahit ilang bansa pa. Kahapon, sinabi ni Trump na ang mga kartel ang namumuno sa Mexico at ang pahayag na ito ay naglalaman ng lahat ng dahilan na kailangan ni Trump para salakayin ang bansang iyon. Samantala, binalaan ni kalihim ng Estado Marco Rubio ang pamahalaan ng Cuba na maging alerto. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa ibaba, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang episode mga kaibigan. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video na ito, nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Ingat kayo! Paalam sa lahat!